Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa pagkatalo ni Ginoong John Deaton. Isa po siyang crypto-friendly Republican nominee kung saan ay natalo po siya laban kay Senator Elizabeth Warren. Yan, si Madam Elizabeth Warren ay kilala po bilang isang matinding kritiko ng cryptocurrency. At siya po ay muling nanalo sa re-election sa Massachusetts. Ano ang ibig sabihin po na kanyang tagumpay para sa mundo ng cryptocurrency at ang mga patakaran tungkol dito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po, yung nandito po sa ating bandang kaliwa, ayan po si Ginoong John Deaton na isang crypto-friendly Republican. At si Madam Elizabeth Warren naman ay yung nandito sa ating bandang kanan na isang cryptocurrency critic or kritiko ng cryptocurrency. Ayan. Nitong pong November 6, 2024, ang incumbent senator mula sa Massachusetts na si Madam Elizabeth Warren ay muling nahirang sa Senado matapos po niyang talunin si Ginoong John Deaton, isang Republican na may matinding suporta mula sa crypto community. Ayon po sa mga ulat mula sa Associated Press, nagtamo si Madam Warren ng 60.3% ng mga boto laban kay Ginoong Deaton na nakakuha lamang ng 39.7%. Makikita sa resulta na si Madam Warren ay nanalo sa isang landslide victory at nakuha po niya ang 1.85 milyong boto kumpara sa 1.22 milyong boto ni Ginoong Deaton. Ngayon ay sino nga ba si Madam Elizabeth Warren at bakit po siya tinuturing na kritiko ng crypto? Bago po natin tingnan ang epekto ng pagkatalo ni Ginoong Deaton, alamin po muna natin kung sino si Madam Elizabeth Warren. Si Madam Warren ay isa po siyang kilalang senador sa US at siya rin ay isang malupit na kritiko ng cryptocurrency. Itinuturing niyang may mga panganib o risk na dulot ang paggamit ng mga digital assets. Kaya naman matindi ang kanyang mga pananaw patungkol sa regulasyon ng crypto. Isa po sa mga dahilan kung bakit siya naging tanyag sa crypto community ay ang kanyang mga pulisiya hinggil sa anti-money laundering at ang mga regulasyon na ipinasa sa ilalim ng Bank Secrecy Act. Ang kanyang mga posisyon ay naglalayong magbigay po ng mga patakaran na magpapatibay ng transparency at masigurado na walang mapanlinlang na gawain ang nangyayari sa industriya ng cryptocurrency. Ngayon ay sino naman po si Ginoong John Deaton at bakit po siya tinangkilik ng crypto community? Sa kabilang banda ay si Ginoong John Deaton ay isa po siyang abogado na naging tanyag dahil po sa kanyang papel sa Ripple versus SEC na kaso. Siya ay isang kilalang tagapagtanggol ng interes ng crypto community. Kaya nakatanggap po siya ng malalaking donasyon mula sa mga leader ng cryptocurrency industry. Itinuturing po si Ginoong Deaton na isang pro-crypto na kandidato at siya ang nagsusulong ng mas maluwag na regulasyon sa digital assets. Isa po siya sa mga bihirang Republican na tumindig para sa mga crypto enthusiast. Kaya naman hindi nakapagtataka na maraming crypto supporters ang nagtangkilik sa kanyang layuning pabagsakin ang mga mahigpit na regulasyon sa sektor ng crypto. Ngayon ay paano naman po nag-react si Madam Warren at Deaton sa resulta ng eleksyon? Ayan. Pagkatapos po ng halalan ay parehong nagbigay po ng pahayag sina Madam Warren at Ginoong Deaton. Si Madam Warren ay nagpasalamat po sa mga sumuporta sa kanya at tiniyak na patuloy po niyang ipaglalaban ang karapatan at kapakanan ng mga working people o mga ordinaryong mamamayan sa kanyang ikatlong termino sa Senado.
Ayon po sa kanya ay magpapatuloy siya sa pagsusulong ng mga patakaran at magbibigay po ng pantay-pantay na rules para sa crypto. Samantala si Ginoong Dito naman ay nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta at nagpasalamat sa kanilang walang sawang suporta. Bagamat natalo siya ay ipinagmalaki niya na nakatayo siya laban sa isang malaking pangalan sa politika na si Madam Warren na itinuturing niyang isa sa mga pinakamalakas na boses sa politika ng US. Ipinagmalaki ni Ginoong Dito na bagamat siya ay natalo, nanatili siyang matatag sa kanyang mga paniniwala. Ngayon ay ano po ang epekto ng pagkatalo ni Ginoong Dito sa crypto community? Ngayon ay makikita natin na kahit natalo po si Ginoong Dito, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban ng crypto community. May mga pro-crypto candidates pa rin sa iba't ibang bahagi ng US na patuloy na lumalaban para sa mas magaan na regulasyon ng crypto. Sa katunayan ay marami pa ring mga senador at mga mambabatas sa Kongreso ang naniniwala sa potensyal ng cryptocurrency at patuloy nilang ipinaglalaban ang mga pulisiya na sumusuporta sa pag-unlad nito. Isang halimbawa ng pro-crypto na sa posisyon ay ang mga pangako ni Ginoong Donald Trump na kung sakali man siya ay manalo ay nung siya po ay tumatakbo ay kung siya ay sakaling manalo sa pagkapanulo ay tatalakayin daw niya ang mga mahigpit na regulasyon na pinapalaganap ni Ginoong Gary Gensler. Siya naman ang chairman ng SEC. Ayon po kay Ginoong Trump or Pangulong Trump, isa sa mga unang hakbang na gagawin niya kapag naupo siya sa opisina ay ang tanggalin si Ginoong Gary Gensler at baguhin ang regulasyon na nakakaapekto sa crypto. Ngayon ay ano ang maaari po nating matutunan sa halalang ito? Sa huling bahagi, dito po sa huling bahagi ay ang pagkatalo po ni Ginoong Dito ay isang indikasyon na bagamat malakas ang crypto community, ang mga anti-crypto na mambabatas tulad po ni Madam Elizabeth Warren ay may matibay na suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang mga nagtataguyod ng mga regulasyong magbibigay proteksyon laban sa money laundering at iba pang ilegal na aktibidad. Ngunit hindi ibig pong sabihin na tapos na ang laban ng mga pro-crypto. Sa mga susunod na taon, ang crypto community ay patuloy na magsusumikap upang mapabuti ang mga patakaran at makuha ang suporta ng mga mambabatas. Kung patuloy na magiging matatag ang mga taga-suporta ng cryptocurrency at patuloy na makikipaglaban para sa kanilang mga interes, malaki ang posibilidad na magkaroon ng mas balanse at mas makatarungang regulasyon para sa digital assets sa hinaharap. At ayan, sa huli ay ang pagkatalo po ni Ginoong Dito ay isang mahalagang kaganapan. Ngunit hindi po ito ang katapusan ng laban para sa crypto community. May mga hakbang pa rin ginagawa upang matiyak na ang industriya ng cryptocurrency ay magiging ligtas at patuloy po na magbibigay ng mga makabagong solusyon sa ekonomiya ng buong mundo. Kaya't maging alerto at patuloy po na sundan natin ang mga nangyayari sa larangan ng crypto at sa mga mambabatas na may kinalaman dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.